Lakwatsirang babae. Ngayong araw maglakwatsa na naman ang babae. Siyempre hindi yan aalis ang babaeng yan kung hindi siya maglalagay ng kuloriti sa pagmumuka niya. Magaling lang naman yung babaeng yan sa paglalagay ng mga kuloriti sa pagmumuka niya. Pero paasikasuhin mo yan sa bahay, ipaglaba mo yan siya. Napakatamad niya. Pero utusan mo yan mag-makeup, mag-skincare. Napakabilis niya. Ang kubita dito sa bahay naninilaw na. Pero ang nguso niya pulang-pula. Pati ang pisngi niya, wala talagang kahihiyan. Kung may pupunta dito sa bahay, hindi siya mahihiya na ipasiar niya ang tao na nanlilimahid ang CR, na may nakasabit na pante. Yang alahas-alahas na sinusuot niya, ako na lang ang maaawa sa manghuldap sa kanya. Kay walang mapapala, hindi man yan masasanla. Mahilig magsuot-suot sa mga aksesoris. Burara naman hindi ililigpit. Walang katahimikan talaga sa bahay tong babaeng to kahit masama ang panahon. Kahit mabagyuhin tayo, hindi talaga niya mapigilan ang pagkalakwatsira niya. Isasama pa ang mga bata sa mga kalukuhan. Sus, Dorinel, pa ganyan-ganyan ka sa itsura mo. Ako na lang ang mahihiya sa'yo. Maganda tignan. Pero papuntahin mo ang mga tao sa bahay. Mahihiya ka talaga. Tignan mo ang ginagawa sa anak, oh. Pinapainom na mga kung ano-ano. Yang bata, kaya yan magkakasakit, magkakasipon. Walang gana kumain, kaya anong binibigay sa nanay? Siya din talaga ang nagbibigay sa mga bata ng sakit. Kaya alam naman na hindi pa yan kumakain ang bata, paiinumin ng mga shake-shake na yan. Isa pa rin tong asawa sa babae, na nagkukonsinti sa asawa niya, na imbis mapagsabihan, natatakot sumusunod sa asawa niya. Malamang itong si Ricardo, ginayuma to ni Dorinel. Eh bakit magsusunod-sunuran sa kanya? Kaya kung ako pa kay Ricardo, kung ganyan ang estilo sa asawa ko, pabayaan ko yan siya, uy. Iiwanan. Napakaswerte naman yung magsunod-sunuran ako. Tignan mo ang lalaki. Binibidyohan pa ang asawa. Susuportahan niya talaga ang pinagagawa sa asawa. Kung ako kay Ricardo, hindi ako magsunod-sunuran kay Dorinel. Sus!